Ciao Raga! Gusto Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na are. Kaya makinig na maigi, unawain mabuti at panoorin mo ang video hanggang dulo. Lalo pa at malaki ang kinalaman ng pag-uusapan natin sa video na ito sa pamumuhay ng mga migrante dito sa Italia. Ang termino na remigrazione, tandaan mo na yan Raga dahil magiging mainit ang usapin tungkol sa bagay na yan sa mga darating na araw. Mayroon kasing mga Italyani na nagsusulong ng batas na magiging malaki ang epekto sa mga estranyeri dito sa Italia. Halimbawa, pagdating sa ricongiungimento familiare at sa kagustuhan nilang i-abolish ang Dekreto Flussi. Nakapaloob din ang insentibo sa pagpapauwi sa mga estranyeri sa kanilang country of origin at pagpupromote naman para pabalikin dito sa Italia ang mga Italyani na naninirahan sa labas ng Italia. Bago natin alamin ang detalye tungkol diyan, ipagpapauna ko na sa iyo at lilinawin ko na agad ang babanggitin natin na nais nilang maging mga pagbabago ay proposta palaang. As in, proposal palaang ang batas. Okay? Yan ay hindi pa ganap na batas. Pero, mainam na aware na tayo sa mga ganitong usapan dito sa Italia. Isa-isahin natin yan. Dopo na sigla, partiamo! Ang mga nagpapakilala na Comitato Remigrazione e Reconquista na siyang nagsusulong ng batas na pag-uusapan natin sa video nito, ang 4 founders niyan ay ang Casa Pound Italia, Rete dei Patrioti, VFS at saka Brescia ai Bresciani. Ito ang makikita sa kanilang official website. Sila ay nangalap ng pirma para doon sa kanilang proposta di legge para sa tinatawag na remigrazione. Madami ang nakalap nila na pirma, umabot ng 150,000 na signatures. Bale, triple pa yan noong kailangan na pirma. At noong June 30, 2026, ang Comitato Remigrazione e Reconquista ay nadala na nila at nailagak na nila sa Camera dei Deputati yung 150,000 signatures na nakalap nila na iyan ay sumusuporta sa kanilang proposta di legge para sa tinatawag na remigrazione. Linawin natin, hindi dahil sa nadala na doon sa Camera dei Deputati ang mga pirma, hindi pa iyan ganap na batas. May mga proseso pa at iba-ibang ahensya ng gobyerno ang dadaanan bago maipasa at maging ganap na batas. Ano ba ang nakapaloob doon sa kanilang proposta di legge about sa remigrazione? Are ang 10 key points ng kanilang proposta at pansinin mo yung pang-8 ay mayroong kinalaman sa proposal nila na i-abolish na ang Dekreto Flussi at sa halip ay hikayatin na pabalikin ang mga Italian descendants. Ang bawat isa sa DHC punti na iyan ay mayroon silang explanation. So tutukoyin natin yung ilan sa mga iyan. Okay, i-explain natin. At ang mga iyan naman ay nabanggit na din natin doon sa ilang previous vlog na nagawa ko. Dito sa number 1 ay tinutukoy ang suhestyon nila na suriin o baguhin ang mekanismo para sa ricongiungimento familiare o petisyon. Pero ang ginamit nila na term ay ricongiunzione familiare. Para matiyak, yun ang purpose nila na hindi iyan nagagamit upang iwasan ang mga paghihigpit sa immigration. Number 3 na tayo, mandatory expulsion para sa mga estranyeri na gagawa ng krimen dito sa loob ng Italia. At pag-implement ng re-entry ban
o hindi makakabalik, hindi makakapasok ulit sa Italia sa loob ng minimum na 10 taon. Yung mga na-expel dito sa Italia dahil gumawa sila ng krimen. Number 4 at saka yung number 5, nabanggit na sa nakaraang vlog. Nais nila na magkaroon ng pagbibigay ng insentibo sa mga tutulong. Halimbawa, yung mga avocati, ang kanilang nabanggit, para mapabalik ang isang estranyero sa kanyang bansang pinagmulan. Sa number 5, pagbibigay ng financial assistance doon sa mga estranyeri na voluntarily nang uuwi doon sa kanyang paese di origine, kapalit ng tiyak at hindi na mababawing pag-surrender niya ng kanyang karapatan sa paninirahan at citizenship sa Italia. At itong number 8, diretso na tayo sa number 8, nais nilang i-abolish ang Decreto Flussi para sa mga non-EU citizens. Ang dahilan nila, para daw malabanan ang exploitation sa mababang foreign labor cost at maibalik ang dignidad sa mga workers at yung tinatawag nila na centralità al lavoro italiano. Pagbibigay ng insentibo na ang purpose ay para mahikayat na bumalik sa Italia ang mga Italian descendants na naninirahan sa estero. Ibig sabihin, ang mga trabaho ay sa halip na ibibigay sa mga estranyeri na papasok sa Italia, sa mga Italyani dapat ibigay. Yan ang gusto nila. Sa number 9, pagkakaroon ng Italian Birth Fund para magkaroon ng eksklusibong fondo para sa pamilyang Italyano, as in para sa mga Italyano lamang, para matugunan ang problema sa bumababang populasyon dahil nga ng ang mga Italyani nga ay ayaw naman nila na magkaroon ng anak o kaya naman ay ayaw magkaroon ng maraming anak. Sa number 10, paggagarantiya na priority dapat ang mga Italyani para sa pagbibigay ng pampublikong pabahay o yung tinatawag na casa comunale. Maging dapat din na priority sa posto para sa asilo nido ng kanilang mga anak. Ang buong article na iyan ay ilalagay ko yung link dyan sa comment section para mabasa mo din isa-isa. Para ikaw mismo ay makita mo din yan at ma-verify mo. After na marinig mo o pure mabasa mo ang mga nilalaman ng kanilang proposta di legge, ano ang masasabi mo, Raga? Masyadong pro-Italyani ba yan? Tapos ay kontra sa mga estranyeri? Please share your opinion. Okay, mag-comment ka lang diyan sa comment section. Ulitin lang natin ha. Yan ay proposta di legge palaang at hindi pa batas. Kapag ka mayroong update ulit regarding tungkol diyan sa remigrasyone, babalitaan ulit kita, Raga. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe or nakakapag-follow sa akin, gawin mo na yan para magiging updated ka doon sa mga susunod na magiging mga videos ko. Ayun, Raga, maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Sana ay nakatulong sa iyo at nakapagbigay sa iyo ng information ang pinag-usapan natin sa video nito. At sana ay ma-share mo rin sa iba para maging sila maging aware din sa mga nangyayaring ito, sa mga maaaring maging kambyamento dito sa Italia. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie, Raga. Alla prossima.